Hello! Magandang araw sa ating lahat. Live na po o kasama nyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video talakayan at video analysis. Sa puntong ito ay pag-uusapan po natin itong pananakot ng administrasyon o gobyerno ni Marcos at Romualdez. Ito pong naging pahayag ni Secretary ng DILG John Vic Remulla. Nakakabatang kapatid po ito ni Ombudsman Boying Remulla. Kahapon nagpahayag siya sa media na hindi mag-aalangan ang gobyerno na aaristuhin daw ang mga manggugulo at mga magiging bahagi ng destabilisasyon sa nalalapit na 3 araw na pagkilos o pambansang araw ng pagpoprotesta ng mga mamamayan na of course ang unang nanawagan nito ay ang Iglesia ni Cristo sa November 16, 17, and 18. Ang konteksto o ang layunin nitong pagpapahayag ng DILG Secretary ni Marcos na si John Vic Remulla ay sa konteksto ng pananakot at pagkatakot. Ibig sabihin po, tinatakot nila ang mga taong bayan, ang mga mamamayan, ang iba't ibang sektor ng lipunan na nagnanais ng mapayapang pagpapahayag ng kanilang kalayaan sa mapayapang pagtitipon-tipon. Nagpapakita po ito na nagpapanik ang gobyerno ni Marcos. Una sa lahat, wala pong nanggugulo at hindi po manggugulo ang mamamayang Pilipino, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektor ng lipunan na ang layunin lamang po ay tuligsain at tutulan ang malawakan at tuloy-tuloy na pagkakaroon ng mga pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi manggugulo at hindi destabilisasyon po ang karapatan ng mamamayan na i-call out ang gobyerno na papanagutin, parusahan at bawian ng mga dinambong na kayamanan itong mga politikong magnanakaw na karamihan sa kanila ay mga kaalyado, alipures at nasa sindikato ng magpinsang Marcos at Romualdez. Lalo na po ang mga kongresista na naging bahagi ng sindikato sa operation ng mga flood control projects na dinakaw, dinambong kagaya nila Saldico na pinatakas na ni Marcos at Romualdez at itong si Secretary Bunuan dati ng DPWH na pinatakas na rin po papunta ng Estados Unidos para hindi makapag-testify, hindi po abutin ng kamay ng batas. Pangalawa, ang konteksto po nito na ang mga mamamayan na kumikilos sa kanilang demokratikong karapatan ay hindi dapat tinitingnan na destabilizers. Kung mapapansin ninyo na una nang lumabas itong chismis at basura na impormasyon na pinapakalat nitong Montulfo, na kung si Governor Chavez Singson pa mag-describe, walang pinagkaiba ito sa pambansang marites at tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro. Tinatawag ito ng taong bayan na asong ulol sapagkat kapag may pera at may pondo, tumatahol. At kapag may malaking pondo, nangangagat, hindi lang tumatahol. Yan pong ibig sabihin ni Governor Chavez ng asong ulol. Walang pinagkaiba yan ang mga pahayag na ginawa ni Montulfo at nitong tagapagtahol ni Marcos. That was only 3 days ago na ipinapakita nila that they have received information daw na may destabilisasyon laban sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez para pabagsakin sila ang gobyernong ito mula doon sa mga taong ang layunin ay manggulo at mangagaw ng kapangyarihan. Pagkatapos nitong kalukuhan na ipinalabas nila Claire Castro at nila Montulfo ay nagpalabas naman ng isa pang kalokohan na pahayag. Itong si John Vic Remulla na may bahid ng lantarang pananakot at syempre may kahambugan na rin nakasama o yung arrogansya or the arrogance in power. Instead na sabihin niya na nirerespeto ng ating pamahalaan ang lahat ng karapatan ng mga mamamayan sa demokratikong pamamaraan at mapayapang pagpapahayag, at nawa ito po ay gawin sa mapayapang pamamaraan upang hindi magkaroon ng mga anumang kaguluhan sa ating bansa
sapagkat ang pagkilos ay naaayon pa rin sa batas, lalo na sa saligang batas. Ganon dapat ang mga porma ng pahayag na wini-welcome ng gobyerno. Kung hindi siya natatakot itong gobyerno ni Marcos at Romualdez, hindi yung tinatakot mo dahil takot ka na ang taong bayan ay posible na maglunsad ng malawakang kilos protesta, ng mapayapang pagtitipon ng sama-samang pagkilos na pwedeng humantong sa antas ng isang people power sapagkat napaka-inutil at napakabulok ng gobyernong ito. Yan po ang konteksto na nakikita natin na hindi po ito ordinaryong pananakot, kundi ito ay pagpapakita ng pagkatakot. And there is an imminent intimidation, and there is an apparent na posture na gagamit ng dahas, ng puwersa at ng otoridad ang gobyerno upang ang batas ay ihambalos laban sa taong bayan instead na i-protect at i-facilitate ang pagdaloy ng pag-exercise ng karapatan ng ordinaryong mga mamamayan. So mali at baluktot po ang konteksto na tinutungtungan nitong pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na aaristuhin nila ang mga manggugulo as if there is already a presumption na magkakagulo. Bakit? Sino ba mag-trigger ng panggugulo at kaguluhan? Baka manggaling yon sa mga binayaran na puwersa o sektor na hinire para gumawa ng tinatawag na agent provocateur actions. Yung mang-uupat at manggagatong para magkaroon ng kaguluhan to justify yung paggamit ng dahas at puwersa at paghambalos ng batas nang sa gayon ay mapigilan ang pagdaloy ng malawak na pagkilos ng mamamayang Pilipino. Ang tawag po sa aksyon na yan, agent provocateur or putschist actions. Yung haluan mo ng mga kunwari ay kumikilos din kasama sa mga nagbubuo ng mga kilos protesta at mapayapang pagtitipon, subalit yun pala ay mga pakawalang bayaran o binayaran ng gobyerno. Yun po ba ang konteksto nitong binabanggit ni DILG Secretary Remulla ng pagkakaroon ng parang presumptive o ina-assume na nila na may manggugulo at may kaguluhang magaganap sa darating na malakihang mga pagkilos sa buong bansa, lalo na sa paligid ng Kamaynilaan itong November 16, 17, and 18. Obvious na parang they are making a public mind conditioning para i-justify o bigyang matuwid sakaling gumamit sila ng repressive o mapanupil na mga uri ng hakbang gamit ang kunwa-kunwari ang justification under the law na mayroon pong destabilisasyon. Pero under the definition ng batas, there is no crime such as destabilization. Pero syempre, pag sinabi yon ni John Vic Remulla, ang hugot noon, napapunta sila doon sa paggamit ng mga batas like sedition o rebellion, o mga inciting to rebellion, inciting to sedition, o even the acts of terrorism under the acts or under the anti-terrorism law. At yan po ay mga repressive and dangerous law na kapag ginamit mo sa hindi tamang pamamaraan ay pwedeng magdulot po ng malawakang paglabag sa fundamental na karapatan sa malayang pamamahayag, sa press freedom, sa freedom of expression, and lalo na po sa peaceful assembly for the redress and petition of their grievances against the government in peaceful manner. Na lahat ay nakasaad ito sa garantiya ng tinatawag na Bill of Rights. Ang pangatlo or pang-apat na konteksto nito, mga kababayan, ang isang gobyerno na talaga naman pong lantaran ang pagkakaroon ng sistematiko, planado at organisadong pandarambong sa pundo at kaban ng pamahalaan, ninanakawan mismo ang kanyang sariling mamamayan the way nangyari ang 1.5 trillion pesos na estimated na pinagnanakaw mula sa 2023, 2024, and 2025 budget sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez ay isang gobyerno na nagkakaroon ng self-destruction sapagkat nawawala ang pagtitiwala at ang pagsuporta ng taong bayan sa isang gobyernong ninanakawan mismo ang kanyang sariling gobyerno at ninanakawan mismo ang kanyang mamamayan. Sa pamamagitan nito, you don't need sa ganyang kalagayang kinakaharap at ginawa mismo
dahil sa kagagawa ng pagkagahaman sa poder at kapangyarihan at pagiging ganid sa pundo at kayamanan at pera ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez, nabubulok ang gobyerno, nalulugmok ang ekonomiya at lalo pang naghihirap ang milyong-milyong mga mamamayang Pilipino. In that manner, hindi mo po kailangan ng destabilization o pangpayanig o pangpapabagsak sa gobyerno because it will create a self-destructive condition. Ibig sabihin po, mismo ang gobyerno ang naghuhukay ng kanyang sariling libingan sa kanyang ginagawang kasamaan laban sa kanyang mamamayan at sa kanyang pagpapalugmok sa gobyernong ito. Mantakin mo, 3 taon pa lang halos si Marcos sa kapangyarihan at poder itong kanyang pinsan at ang kanilang alipores na naghahari-harian sa ilalim po ng sistema ng korupsyon, pandarambong at mga pagwawaldas sa pundo ng mamamayan at abuso sa kapangyarihan na ginagawa nila at hindi naman nagbubunga ng pag-unlad ng ating batayang sektor ng mga lipunan kagaya po ng ating mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, katutubong pamayanan at ng ating mga maralitang lungsod at mga manggagawa. Aba, 3 taon pa lang ito sa poder. Nakapag-utang na ito taon-taon ng mahigit 1.5 trillion pesos. Na umaabot na po sa almost 6 trillion pesos. Take note, 6 trillion pesos na ang inutang nito sapagkat nauubos at nasasaid ang pundo, kinakapos ang pera ng pamahalaan dahil sa pandarambong at malawakang korupsyon na pinayagan at ginawa nila Marcos at Romualdez. So how would you need to have a destabilization, mga kababayan, kung ganyan ang ginagawa ng gobyerno? Talaga naman pong magde-destabilize ito sa kanyang sariling kagagawan, and it will collapse on its own weight of corruption and plunder and the crimes that it commits against the people. Malinaw na hindi po ito naiintindihan ni Secretary John Vic Remulla na walang kailangang puwersa para yanigin, guluhin ang gobyerno ni Marcos sapagkat ito talaga ang tagapagpasimuno ng kanyang sariling pagkalugmok dahil ito ang gumagawa ng kalapastanganan at krimen laban sa taong bayan. Yun. On that note, mga kababayan, kailangan po nating mag-push back. We need to stand our ground. Dahil kung papayagan po natin itong pananakot ng destabilisasyon, pananakot na gamitin ang mga batas para supilin ang malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon at sama-samang pagkilos ng mga mamamayang Pilipino upang mapatigil na itong malawakang korupsyon at pandarambong at mapatino ang ating pamahalaan, kung tayo po'y matatakot sa pananakot na ito ng isang takot na gobyerno ngayon ni Marcos at Romualdez, hindi po natin marireforma, hindi natin mababago ang ating pamahalaan na nangangailangan ngayon ng tinatawag na immediate reform and transformation before everything else in our country will collapse. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating magpahayag na nasa saligang batas po ng ating bansa sa pinakamataas na batas ang garantiya sa malayang pagtitipon, malayang pagpapahayag at mapayapang pagkilos ng mamamayan. At hindi pwedeng ito ay sagkaan, supilin at takutin ng gobyerno dahil lamang gusto ng manatili pa rin sa poder ng abusado at puno ng anomaliyang pangungurakot at pandarambong na uri ng administrasyon ni Marcos at nila Romualdez. Ayan. At syempre, sa panghuling bahagi nito, kung hindi po magkakaroon ng mga pagkilos na mapayapa sa masamang mga pagtitipon ng mamamayan, kagaya ng mangyayari sa November 16, 17 and 18, 3 araw ng daluyong ng pagkilos na ito, mananatili po at mananatili ang ganitong kaayusan at hindi natin mapapanagot at mababawian ng kayamanang ninakaw at dinorobo at kinulimbat nila sa kaban ng bayan ang mga kagaya nila Saldico, na bilyon-bilyon na pera pala ang binodega nila dyan sa mansyon niya sa Valle Verde. At marami pang isiniwalat na direktang sumasangkot at nag-uugnay sa pagiging bahagi mismo ni Marcos
as mastermind together with Romualdez kung bakit naganap ang tinatawag na crime of the century, itong nangyari na pandarambong ng almost 1.5 trillion pesos sa flood control project pa lamang. Kaya mga kababayan, samahan po natin ng dasal, ng panalangin sa makapangyarihang Diyos o Allah na atin pong gabay sa ating pagkilos, lakas ng loob, pagtitiwala sa kaayusan at kahandaan ng mamamayang Pilipino na sumama sa pagsasagawa ng mga pagkilos para sa pagdaloy ng kasaysayan patungo sa mga pagbabago na nais nating abutin sa ating lipunan. Hindi para pabagsakin o guluhin ang ating bayan o pabagsakin ang gobyerno, kundi baguhin at reformahin ang nabubulok na administrasyon na nangyayari ngayon at dahilan kung bakit tuloy-tuloy na dumadausdos ang ekonomiya, tuloy-tuloy na sumasadsad ang value ng peso sa dolyar at napakasama ng pagtingin ng maraming bansa sa paligid ng ating buong mundo na napakakurakot ng Pilipinas at nandyan tayo sa nangungunang mga bansa sa buong daigdig na pinamumunuan ng kurakot at bulok na gobyerno, and that we cannot afford to go on. Just because tinatakot tayo ni Marcos at ni Romualdez at ng kanyang mga alipores, kagaya nitong DILG Secretary Remulla na destabilisasyon daw ang kanilang tinitingnan at ito daw ang gagamitan nila ng kapangyarihan ng otoridad ng Estado upang arestuhin o kaya ay mapatigil ang daloy ng mga pagkilos na ito. Pero nakalimutan ni John Vic Remulla ang kasaysayan in People Power 1 na nagpalaya sa diktadura at masamang gobyerno noon na paghahari ng tatay ni Marcos Sr. That was also people power, and it was a show of collective na pagkilos ng tao, ng mamamayang Pilipino, at naging mapayapa din. Hindi naging madugo. At hindi yon destabilisasyon. It was a historic moment where the direct sovereign action of the people ng mamamayang Pilipino nagbunga ng pagpapalaya sa isang masama, mapang-abuso at gahaman sa pundo at kapangyarihan na gobyerno ng tatay ni Marcos Sr. Nangyari din po yan sa People Power 2, sa isang gobyerno na parang sindikato involved sa mga sugal at mga patong at mga kotong na ginamit ang poder bilang Pangulo, na patalsik din po at napalaya sa poder si Joseph Estrada na mapayapa sa masamang pagkilos. At maalala ko pa, ito din ang mga Remulla Brothers ang tagapagtanggol noon ni Estrada upang wag mapaalis sa poder ang iskandaluso na puno ng koneksyon sa mga patong sa sugal at mga iligal noon na bagay gamit ang kanyang poder bilang Pangulo. Ang magkapatid na Remulla ay mga defenders of a corrupt government also during that time. So dalawang people power na mapayapa at hindi destabilisasyon. Ngayon, ito din ang mangyayari malamang sa malamang kay Marcos Jr. Dahil mas naging malupit ang kanyang pagkagahaman at ng kanyang gobyerno at naging mas malala ang pagkainutil at pagkakontra mamamayang Pilipino na uri ng administrasyong ito. Kaya hindi mapipigilan ng pagkakaroon ng mga pananakot, mga gulpi-digulat na destabilisasyon o ano paman ang namumuong pagkagalit ng taong bayan upang ito ay mapalitan na sa kapangyarihan niya at mapaalis sa kanyang pag-aabuso sa poder at pondo ng bayan kasamang pinsan niyang si Romualdez. The ground swelling, yung lalo lamang lumalaki at lumalawak na pagkagalit ng taong bayan ay hindi na po yan mapipigilan. Kasaysayan na po ang nagtatakda niyan. Muli, tayo po ay maninindigan sa November 16, 17, and 18 para sa kinabukasan, para po sa pagsusulong ng mabuting pamamahala at para na rin po sa pagbubuo ng matino at matuwid na pamahalaang nagkakaroon ng totoong at sinsirong pagkalinga at pagtindig sa interes ng mamamayan. Hindi ng mga oligarko, ng mga magnanakaw na politiko, at hindi sa pansariling interes na magkaroon ng kapangyarihan at poder upang magpayaman, kagaya na nakikita natin sa sabwatan ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito
kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat muli.